Good morning. May lamok dito. May lamok eh. Sarap. Ano ba talaga yung full-time trading? Achievable ba talaga yun? Ako, technically, I'm not a full-time trader kasi marami akong inaasikasong iba. Diba? May mga iba akong sources. Ever since na nag-trade ako, laging mayroong something na may expenses akong na hindi 100% ng expenses ko na pupunta sa trade, na galing trading. So, lalo na ngayon. Diba? Ako, I started trading as a side, quote-unquote, job. Side job na talaga siya, di ba? Kasi I have a corporate work dito sa Pilipinas noon, tapos I have an online part-time job as a quant, di ba? May sahod. May sahod, may disposable income. Nung nag-freelance ako, ganoon din. Di ba? So, nag-freelance ka, may papasok na pera din doon, di ba? Ganoon din yun. May income ka din, di ba? Na others from trading, di ba? 12 taong ko nang ginagawa to. No point doon sa mga yun na naging 100% sa trading lang talaga. Actually, yun nga yung parang list na hindi mo ginagalaw eh, di ba? After the quarter ends, kukuha ka lang ng percentage doon na pang dagdag mo sa yung pang expenses mo, ganun, pang pero you don't get it that full, full. Yes, of course, you can get yung mga pitik-pitik daw ka mo na may mga times na makakuha ka ng magaganda bigayan, ganun. Tipong, ito, ang laki ng kinita ko ngayon. Of course, you're gonna splurge some way, di ba? To set it as yung pambayad mo ng kung ano man, di ba? Pambayad mo ng amortization mo, whatsoever. Pambayad mo ng mga medyo ang hirap naman. I don't know. You may be consistent for 3, 4 years. Yun. Hindi pa yun eh. Buti sana kung malaki talaga yung kinita mo na 3 to 4 years. You can live off another 3 to 4 years na walang ginagawa. You can go ahead trade, di ba? Go ahead, sabihin mo sarili mo na full-time trader ka, di ba? Pero you should treat the trading as just a side hustle mo. Diba? You should treat it na parang na that's a bonus lang ng iyong inaalat, 'di ba? Kasi again, especially for algo traders, hindi naman kailangan ng kumain ng malaking oras 'to, 'di ba? So, you should just treat trading as parang sabi nga ni Doc RMJ, yung isang student ko mentor na sa EA development, na you should treat this as an expensive hobby. Wala talaga eh. And makapapansin mo din naman na majority ng meron silang disposable income, di ba? Yung iba nag-i-ecom, yung iba may mga traditional businesses, yung iba professionals, di ba? The only situation na magwo-work is that you have a consistent na instead of making yourself immersed sa trading, maybe you should start looking for things that you can monetize that you like, di ba? That's why isa yon. Ako, nagkataon lang that yung nabuo kong trabaho noon, nabuo kong negosyo din is about EA development. So, ang nangyayari sa akin is nagbebenta ako ng robots, di ba? Yun yung nagbuo, yun yung nag-alaga, di ba? And eventually, umokay naman. So, pero again, it's not full-time. Hindi yun full-time na nandoon. Gets nyo ba? So, if you're going to strive for trading, I suggest that make your situation work. Trading should be parang ma-incorporate mo lang siya sa trabaho mo mismo or sa work mo or sa business mo. Hindi siya dapat magdi-disrupt ng kahit anong parang flow ng iyong So, should complement. Ayun.